naman ito, sino ba itong Congressman Abante sinasabi nila? At Congressman Fernandez, pareho namang hindi kabisado kung sino itong mga ito. Makakakilala ko yan, Kong. Kilala mo? Ay, kakilala ko po yan. Nilista ko na po mga pangalan ng mga yan. Hindi siya po pwede din sa court neutrality of an impartial judge. Hindi, mukhang may nauna na pong pahayag sila, Kong. Kasi yun lang aksyon mo eh. Yun lang pagngiti mo, tinitingnan ka eh. Dito nagpahayag ka na eh. Liable ka itong dating Pangulo. Pero yun daw naman, Kong, ay sa proper court. Yun naman daw kasi ay in aid of legislation, mga mambabata sila. Siguro, hindi naman sila naka-robe. Di ba? Ang kanilang pananamit baka nga pwedeng nalang gawin yun, Kong. So, hindi ka pala korte? Hindi po sila korte. ba't nag-aasta ka ng korte? Bakit ginagawa mo yung bagay na korte lamang ang pwedeng gumawa? Oo nga naman, ano? Di ba? Meron akong babasahin sa inyo eh. Sabi niya, dito sa Bengson versus Senate. Bengson versus Senate. Itala mo ito, ha? Opo. Sakat yung mga young guns ng baka pinakikinggan tayo. Ay, tsak po. Nakikinig ngayon yan. Ito, para... Bengson versus Senate. Para makapag-aral naman sila. GR number 89914. Sinasabi na natin para mapadali. Opo. November 20, 1991. Bago-bago pa. Opo. 1991 lang decision na yan. Sabi niya rito sa isang parte, it appears therefore, sabi niya, that the contemplated inquiry by respondent committee is not really in aid of legislation. Okay. Because it is not related to a purpose within the jurisdiction of Congress. Nakita mo, Ang sinasabi rito ay hindi pala talagang in aid of legislation sapagkat ang hindi kanya kaugnay sa purpose within the jurisdiction of Congress. Bakit? Since the aim of the investigation is to find out whether or not the relatives of the President or Mr. Ricardo Lopa had violated Section 5 RA number 3019. Ito yung anti-graft. Yung talagang layunin ng naging sa mga pagdinig tweet, kong. ang layunin ay para imbestigahan lang, para malaman kung yung mga relatives ng presidente ay nakapag-violate nung batas na kung tawagin ay Republic Act 3019. Ano ang dapat kapag gano'n na nangyari? A matter, sabi niya, that appears more within the province of the courts rather than the legislature. Pagka gano'n, sabi niya, ito'y para doon sa korte. Hindi para sa legislature. Hindi dapat para sa... ganito yung nangyayari. Sa Congress, Kung ang palagay ng Quadcom at lahat ng kabahagi nito, ang pinag-uusapan ay napakaraming paglabag, lalong-lalo na yung mga batas, mga criminal laws, halimbawa. Bakit? Ba't sila yung nagsusuri? Bakit sila yung nag-undertake ng inquiry na ito ay dapat korte na ang gumagawa? Ito yung sinasabi nito ba? Kinote pa nila yung isang jurisprudence. Na sa pangyayari ay magkapareho. Ito ay John T. Watkins versus United States, Lumang lumang jurisprudence, ngunit nagagamit ng ating Korte Suprema. Sabi niya, but broad as it is, the power of inquiry, talagang broad it is not unlimited. Kahit na broad yan, pero merong limitasyon yan. Hindi absoluto yung kapangyarihan niya. There is no general authority to expose the private affairs of individuals without justification in terms of the functions of Congress. Di ba? Nor is the Congress a law enforcement or trial agency. Sinasabi, hindi ka enforcement, hindi ka trial agency. So bakit mo ginagawa ito? Pero paano natin idodraw yung line, Kong? yung pagiging... Idodraw mo ang line kapag ang mga bagay na ito ay korte na ang dapat na gumawa, sabi nito. Hindi na legislative purpose. Sapagkat ang binabanggit nga, in aid of legislation. Tama. Kagaya na sinabi niya, sabi niya, as held
in Arnold versus Nazareno, ito, landmark na ito, Landmark decision po yan, 1955 opo. yata ito. The inquiry to be within the jurisdiction of the legislative body making it must be material or necessary to the exercise of a power in it vested by the Constitution such as to legislate. Legislate lang eh. Oo. O bakit ganito yung nangyayari? Kung ang alam mo ay kailangan mong isigin ang isang tao, kung yan ang palagay mo, kailangan mong isigin ang tao sapagkat napakarami palang batas ang na-violate, ang nalabag. Kasi pinag-uusapan nila is war on drugs eh. Tama po, oo. Kung sa palagay mo ay napakarami mong ebidensya, bakit ang legislature ang gumagawa nito? Nako. So, sabi niya, kasama ito doon sa sagot ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang Ang kanyang abogado po. Oo. Duterte noted, sabi niya. Opo. Ito sabi niya, the proper recourse, sabi niya, is to file the proper criminal actions against Duterte before the DOJ. Bakit niya sinabi yun? Kasi yung Department of Justice, nasa ilalim niya yung National Prosecution Service. Kung inaakala mo na nakalabag yung dating Pangulo ng maraming mga batas doon sa kanyang kampanya laban sa droga, ang sinasabi nga nila ang proper recourse, mag-file na kayo ng proper criminal cases against Duterte before the DOJ. Bakit hindi nga yun ang gawin? Bakit iniimbestiga ng Kongreso? Kaya pala kung ang DOJ, ito recently lang to dyan. Balita natin kanina umaga, nagbuo na sila ng task force on EJK. Yun ang tama Yun, opo. So anong mangyayari kung dapat iba yung hearing sa Kamara? Dapat nga wala yan eh. Dapat nga wala. Itong binabanggit nating mga jurisprudence na ito, ang sinasabi, kapag ka ang lahat ng ginagawa mo ay mas matibay pa na dapat ang korte ang gumawa at hindi legislature, dapat iniwanan mo ng matagal yan eh. Paano yan kung mukhang may nabasa ako mga statement na noong nakaraan sa House leadership na tamaan niya ang direksyon ng Quadcom at mukhang maraming natutuklasan. Kaya sino man ang gustong pumigil dito, hindi dapat niya pigilan ito, hindi ito niya dapat magtagumpay. Dapat magpatuloy ang pagdinig ng Quadcom. Yung pagdinig kaya ay nasusunod yung mga parameters at yung mga sukatan na nakalatag sa mga jurisprudence. Well, sa statement na yun ko, ako personally, sa hinuha ko, sa tingin nila, tama ay mukhang nasusunod at mukhang tama ang ginagawa nila, Kong. Halimbawa, yung, sino ba yung kaibigan mo, si Benny Abante, nakita ko nag-appear doon. Benny Antiporda po. Benny Antiporda. Abante, Congressman po. Gawin natin halimbawa si Benny Antiporda. Naku, nila ka ako naawa kakapon. Ano nga gawin natin halimbawa? Ano yung tinanong sa kanya? Ang tinanong sa kanya kung totoo ba yung sinabi na ikaw involved dito sa smuggling ng droga. So, sabi niya, ay nabanggit yung pangalan mo. Hindi po kanya. Hindi po nagpaliwanag siya, di ba? Katunayan niya, si Colonel Acierto, hindi niya nababanggit ang pangalan ko at di wala ako sa... Kiniklir ako. Hindi niya nakikita sa kanyang report at sa kanyang intelligence gathering si Benny Antiporda. Bigla may sumagot agad na... Teka muna, bago na mangyari yun. Ang katibayan po na hindi po totoo yan kasi po, yung dalawa pong witness, naglaban po yung kanilang magkaiba ng statement, Kaya kanya, ang aking pong pagkakaintindi dyan, ay talaga pong hindi po ako involved. Opo. May sumagot ngayon. Yun nga. Yun, nako. Pasigaw pa eh. Ito yung nakakatawa dyan eh. Merong isa dyan na kapag nagtanong, palaging galit. Nako. Yan ang pagkakaintindi mo. Oo nga. But it does not follow. Tama po. Bakit daw? Meron bang ganon? Hindi. Yung judge ba gagawin sa'yo yan?
Ang judge palagi lang nakikinig yan. Ang naglalaban, yung dalawang abogado. Isang prosecution, isang defense. Yes. Pero yung judge, palagi siyang nakahawak doon sa court neutrality of an impartial judge. Ngayon, sabi niya, yan ang pagkakaintindi mo. Opo, tama. But it does not follow. Hindi yan ang totoo. Yun ang sinabi niya, Hindi lang sumagot yung Benny... Mahimik na lang. Mabait nga si Benny Kong eh. Mabait. Kung ikaw si Benny Antiporda. Halimbawa, ako si Benny Abante. Si Benny, si Ginong Karamps. Sino ba yung si Karamps Si Karamps. Halimbawa, sinabi niya, yan ang pagkakaintindi mo, pero mali ang pagkakaintindi mo sapagkat hindi yan ang totoo. Sabi nga, Ba't niyo po nasabi? Ano po pala ang totoo? Ayun na. Paano mo nalaman kung ano yung totoo? Paano mo nasabi? Dapat, di ba? Oo nga, Yan yung sinasabi natin eh. Nasaan? Kaya nga sabi ng abogado ni Pangulong Duterte. Ako po'y nagdududa na sa inyo eh. Kung kayo po'y meron pang integridad, independence, or probity, para magsagawa ng legislative inquiry. Una, pasigaw-sigaw kayo. Kawawa yung mga tao. Unang-una, hindi nyo gawain yan. Pangalawa, wala kayong kakayahan para gawin ninyo yan. Bakit? Yung 4 na chairman ng committee na yan, walang abogado yan kahit isa eh. Yun na nga po, Kong. Nagkataon nga ganun. Meron bang makakapag cross-examine doon sa kanilang mga pinagtatanong? Well, ang ilang miyembro lang po. So, paano lilitaw yung kabilang panig? So, walang due process eh. Walang due process eh. Kasi nga naman kung layunin talaga doon, gumawa in aid of legislation kasi kung due process ang hinahanap natin doon, di dapat sa proper court na natin dinidinig ito, di ba? Yun na nga yung sinasabi natin. Ang gawain mo lang, limitado in aid of legislation. Hindi ba nakagawa na sila ng ano eh?